Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Kamahalan at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3386 hanggang 3390. Bilang karagdagan sa unang grupo ng mga pinuno ng tatak na dumating sa Yuncheng, 12-dosenang sa kanila ang sunod-sunod na dumating sa parehong araw. Ang mga taong ito ay kumakatawan sa halos lahat ng sikat na luxury brand sa mundo. Sa oras na ito, kahit na ang mga hindi alam ang panloob na kwento ay maaaring makaramdam ng ilang mga palatandaan. Kung tutusin, imposibleng makatipan ng napakaraming responsableng tao ng mga luxury goods nang walang dahilan. Sa loob ng ilang panahon, ang mga pangunahing pamilya sa Yuncheng ay nagsimulang hulaan ang posibilidad ng mga bagay. Ang pamilyang Su, na sinasamantala ang balita, ay nagsimulang mag-deploy ng mga plano sa pakikipagtulungan kay Feng Chen. Bilang taong namamahala sa kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Su at Feng Chen, si Su Guoyao ay pumunta kaagad sa gate ng Feng Chen pagkatapos marinig ang balita. Ngayon sino ang amo ng Feng Chen? Walang nakakaalam, kaya't si Su Guoyao ay maaari lamang maghintay para sa liebre sa pinakahanggal na paraan. Kasabay nito, si Su Guolan, na gustong maging laban kay Su Guoyao, ay nag-iisip kung paano sisirain ang plano ni Su Guoyao. Ang isang pribadong tea garden ay hindi makakatanggap ng mga ordinaryong bisita dito. May mga VIP customer lang sa tea garden. Kung gusto mong uminom ng tsaa dito, dapat kang magbayad ng isang tiyak na halaga ng threshold fee ng maaga. Siyempre, may dahilan kung bakit ang isang hardin ng tsaa ay maaaring gumawa ng napakataas na pamantayan. Ang kapaligiran ng tea garden sa Yuncheng ay ganap na first class, at ang privacy ng bawat kwarto ay napakaganda. Ito ay partikular na angkop para sa pakikipag-usap tungkol sa kooperasyon, o pakikipagpalitan ng napaka-confidential na mga bagay dito. Kami ay ganap na hindi natatakot na ang mga pader ay may mga tainga at ibubunyag ang balita. Nandito ngayon si Su Guolan, at ang taong makikilala niya ay palaging kaaway ng pamilya Su. Ang kabilang partido ay gumagawa din ng negosyo ng mga materyales sa gusali sa Yuncheng. Gaya nga ng kasabihan, magkaaway ang mga kasamahan. Malinaw na may kakaibang layunin si Su Guolan na imbitahan ang kabilang partido. Su Guolan, hindi ko inaasahan na hihingi ka sa akin ng tsaa. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang kabilang panig ay isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mamantika na mukha at mayamang hitsura. Yang Guangyuan, hinahanap kita ngayon. May magandang sasabihin ako sa iyo, sabi ni Su Guolan. Hinamak ni Yang Guangyuan ng umiti. Ang kompetisyon sa pagitan niya at ng pamilyang Su ay hindi tumitigil, at madalas siyang gumamit ng paraan ng palihim upang agawin ang mga kasosyo. Hindi naman sa hindi pa siya namumula sa mga taong ito. Hindi ba kalokohan na may magandang intensyon si Su Guolan na hanapin siya? Don't tell me that. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao ka? Naalala ko ang mga customer na ninakaw mo sa akin ngayon, malamig na sabi ni Yang Guangyuan. Kung ganoon, hindi mo ba ninakawan ang aking mga customer? Iyon lang ang sinabi ni Su Guolan. Si Yang Guangyuan ay mukhang naiinip at sinabing, kung mayroon kang sasabihin, mangyaring sabihin ito ng mabilis. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kung hindi dahil sa mukha mo, hindi ako sasama ngayon. Umupo ka muna at dahan-daang mag-chat. Magiging interesado ka sa sasabihin ko. Pagkatapos ay nagbuhos si Su Guolan ng isang tasa ng tsaa para kay Yang Guangyuan. Nais ni Yang Guangyuan na tumalikod at umalis, ngunit na-curious siya kung ano ang hinahanap ni Su Guolan.
Kung tutuusin, magkaaway sila. Paano nila siya niyaya ng walang dahilan? Dahil sa pag-uusisa, si Yang Guangyuan ay naupo sa harap ni Su Guolan. Sige po, sinabi ni Yang Guangyuan. Alam mo ba kung sino ang pupunta ngayon sa Yuncheng? Tanong ni Su Guolan. Ang bagay na ito ay kumalat sa Yuncheng sa unang pagkakataon. Paano ko hindi malalaman? Gayunpaman, mayroong lahat ng uri ng mga hula tungkol sa mga dahilan kung bakit ang mga taong ito ay pumunta sa Yuncheng, ngunit pakiramdam ko ay wala sa kanila ang tila totoo. Sinabi ni Yang Guangyuan. Alam ko ang totoo. Nakangiting sabi ni Su Guolan. Ang curiosity ni Yang Guangyuan ay agad na nahok, dahil napakaraming may-ari ng luxury goods ang lumitaw, na nagparamdam sa kanya na palaging may malaking nangyari, ngunit naisip niya ito at hindi niya maisip kung ano ang mangyayari. Kung alam talaga ni Su Guolan ang kwento sa loob, matutulungan niya siya. Anong alam mo? Nagtataka na tanong ni Yang Guangyuan. Kung gusto mong malaman ang tungkol dito, sana may pangako mo sa akin ang isang bagay, sabi ni Su Guolan. Sumimangot si Yang Guangyuan at malungkot na sinabi, Su Guolan, ayaw mong bigyan kita ng anumang kooperasyon. Imposible. Bagamat walang nakakaalam ng katotohanan, lalabas din ito maya-maya. Maghihintay ako ng ilang sandali, kaya malalaman ko. Don't worry, I don't want your cooperation. As long as you promise me, you can't tell anyone about our conversation today, sabi ni Su Guolan. Bahagyang natigilan si Yang Guangyuan, sinabi, so simple. Ganyan ka-simple, sabi ni Su Guolan. Tumingin si Yang Guangyuan kay Su Guolan gamit ang kanyang mga kamay na akimbo at may marangal na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi, Su Guolan, anong uri ng gamot ang ibinebenta mo sa lang na ito? Mr. Yang, paano kita ay set up? Natatakot ka ba sa akin? Nakangiting sabi ni Su Guolan. Natatakot. Malamig na ngumuso si Yang Guangyuan at sinabing, takot sa iyo ang unyon ng manggagawa. Niloloko mo ba ako? Okay, ipinapangako ko sa iyo. Pag-usapan natin kung para saan pumunta ang mga taong iyon sa Yuncheng. Pagdating nila sa Yuncheng, mayroon silang mapagpasyang relasyon kay Feng Chen. Sabi ni Su Guolan, don't you mean nonsense? Maraming tao ang nakakita sa kanila na naglalakad papasok sa office building ni Feng Chen ng sarili nilang mga mata. Akala mo hindi ko alam? Hindi mo naman ako pinaglalaroan diba? Sabi ni Yang Guangyuan na may malungkot na mukha. Ikanaway ni Su Guolan ang kanyang kamay, sinenyasan si Yang Guangyuan na huwag mag-alala, at nagpatuloy, hindi ganoon kadali para sa kanila na pumunta sa Feng Chen. Gusto ni Feng Chen na magtayo ng bagong urban area sa kanluran ng lungsod, at ang mga luxury goods na ito ay papasok sa kanluran ng lungsod ayon sa boss ni Feng Chen, gusto niyang itayo ang kanluran ng lungsod sa pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang pinakamalaking shopping center na may lahat ng mga luho. Kanluran lang ng lungsod. Si Yang Guangyuan ay hindi namamalayan na hinuhukay ang kanyang mga tainga, pinaghihinalaan na siya ay may mga guni-guni. Ang kanluran ng lungsod ay isang abandonadong pabrika lamang. Paano makakagawa ang sinuman ng bagong lungsod sa kanluran ng lungsod? Bukod dito, ang pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific, hindi lahat ay kwalipikadong sabihin ito, pinaglalaroan mo ba ako? Ito ba ang pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific? Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Sabi ni Yang Guangyuan. Walang magawang umiling si Su Guolan. Napakalinaw ng kanyang mga salita kaya hindi namalayan ni Yang Guangyuan na hindi ito biro. Kung hindi ito gagawin ni Feng Chen, paano nito matatawag ang napakaraming tao na namamahala sa mga luxury brand? Yang Guangyuan, sa tingin mo ay hindi ito posible, kaya bakit lumilitaw ang mga taong namamahala sa mga luxury goods na ito sa Cloud City? Tanong ni Su Guolan. Napilitan si Yang Guangyuan na itanong ito. Oo, kung hindi plano ni Feng Chen na gawin ito, bakit napakaraming direktor ng mga luxury goods ang pumupunta rito? Ngunit paano sasabihin sa kanya ni Su Guolan ang ganoong mahalagang unang impormasyon? Su Guolan, ano ang kapayapaan ng isip mo? Sasabihin mo ba sa akin ang ganoong mahalagang unang impormasyon? Si Yang Guangyuan ay tumitingin kay Su Guolan na may pagdududa. Ang pagtatatag ng isang bagong urban area ay nangangahulugan na ang Feng Chen ay nangangailangan ng kasosyo sa mga materyales sa gusali. Dahil alam ito, ang pamilyang Su ay walang alinlangan na may natatanging kalamangan,
na nagbibigay daan sa pamilyang Su na mag-deploy ng mga plano sa pakikipagtulungan ng maaga. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Su Guolan sa kanyang kalaban ang ganoong mahalagang balita, na nagpaparamdam kay Yang Guangyuan na kainahinala. Si Su Guolan ay hindi isang mabait na tungkulin. Paano niya maipapaalam sa kanyang mga kakompetensya ang tungkol sa magagandang pagkakataon sa pag-unlad ng pamilyang Su nang walang dahilan? Hindi ba ito isang gulo para sa kanya? Sa totoo lang, si Su Guoyao ang may pananagutan sa pakikipagtulungan kay Feng Chen. Pagdating kay Su Guoyao, ang mga mata ni Su Guolan ay naging malungkot. Sinabi niya na hindi niya hahayaang magtagumpay ang plano ni Su Guoyao. Kaya mas gugustuhin niyang panoorin ang pamilyang nanawalan ng pagkakataong ito ng pakikipagtulungan, at susubukan din ni Su Guolan na pigilan si Su Guoyao na magtagumpay. Sa ganitong paraan lamang niya mapapanatili ang kanyang posisyon sa kumpanya. Sa ganitong paraan lamang hindi magkakaroon ng pagkakataon si Su Guoyao na sumakay sa kanyang ulo. Si Su Guoyao ang basura na walang nakamit. Bakit siya dapat managot sa isang mahalagang bagay? Nagdududa si Yang Guangyuan na si Su Guolan ang pinakamay kakayahang inapo ng pamilyang Su. Si Su Guolan ang may pananagutan para sa gayong mahalagang kooperasyon. Si Su Guoyao kasi ay nagtanong ng balita, kaya ibinigay niya ito sa kanya. Hindi ko siya mabibigyan ng anumang pagkakataon na lumipat sa kumpanya, at hindi ko siya pinapayagang sumakay sa aking ulo, sabi ni Su Guolan. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Yang Guangyuan kung bakit kailangang sabihin sa kanya ni Su Guolan ang ganoong mahalagang balita. Lumalabas na natakot si Su Guolan na ang negosasyon ni Su Guoyao sa kooperasyong ito ay makakaapekto sa kanyang posisyon. Hindi napigilan ni Yang Guangyuan na matawa at sinabing, Su Guolan, babayaran mo ba ng sobra ang pamilya Su? Kailangan mong malaman na ang bagong urban area ay nangangahulugan ng maraming materyales sa pagtatayo, at hindi lamang madaling kumita ng pera, ngunit mapapabuti mo rin ang katayuan ng pamilya. So ano? Sinabi ni Su Guolan sa malamig na boses, kahit na mawala sa akin ang kinabukasan ng pamilyang Su, hindi ko pinapayagan ang basurang iyon na sumakay sa aking ulo. Ha 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 ha. Humagalpak ng tawa si Yang Guangyuan. Hindi niya akalain na ang pagiging makasarili ni Su Guolan ay magdudulot sa kanya ng napakagandang magandang bagay. Kahit na ito ang panloob na pakikibaka ng pamilyang Su, ngunit siya ay isang mangingisda, ito ay walang kahirap-hirap na tubo. Su Guolan, paano ako magpapasalamat sa iyo? Tanong ni Yang Guangyuan. Hindi ko kailangan na magpasalamat ka sa akin, tandaan lamang na hindi natin masasabi kahit kanino ang tungkol sa pag-uusap natin ngayon, sabi ni Su Guolan. Tumanggaw si Yang Guangyuan at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kawalanjiya na tao. Paano kita ipagkanulo para sa ganoong malaking kalamangan, ngunit, sa pagtingin sa hitsura ni Yang Guangyuan, si Su Guolan ay nagkaroon ng hindi tiyak na premonition at sabi, ngunit ano? Alam mo, palagi akong interesado sa asawa mo. Kita mo, may inilihim akong malaking sikreto para sa iyo. Paano kung painumin mo ang asawa mo? Nakangiting sabi ni Yang Guangyuan. Itinaas ni Su Guolan ang kanyang kaso. Hindi niya akalain na magiging napakabaliw ni Yang Guangyuan. Binyantaan pa siya nito matapos ang gayong malaking bentahe. Yang Guangyuan, huwag kang masyadong lumayo. Bibigyan kita ng ganoong kalaking kalamangan. Gusto mo pa ba akong takutin? Sabi ni Su Guolan na may berdeng mga mata at kilay. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Kinawayan ni Yang Guangyuan ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako nagbibiro sa iyo. Tingnan natin kung gaano ka kabalisa. Huwag mong seryosohin. Huwag mong seryosohin. Palihim na nagngangalit si Su Guolan. Ang estilo ng pamumuhay ni Yang Guangyuan ay palaging hindi maingat, na kilala ng maraming tao. Kung masasabi niya ito, hindi ito magiging kasing simple ng pagbibiro. Gayunpaman, si Su Guolan ay nakulong na ngayon sa isang kakon, na dahilan upang mahawakan ni Yang Guangyuan ang hawakan, at hindi siya nang ahas na humarap kay Yang Guangyuan. Huwag kang magbiro tungkol dito sa hinaharap. Nang matapos si Su Guolan, diretso siyang lumabas ng kwarto. Nagbuhos si Yang Guangyuan ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili. Matapos inumin ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, Su Guolan, malaki ang hawak ko. Makatakas pa ba ang asawa mo? Sinisira mo ang pamilyang Su. Kung ipaalam mo ito sa pamilyang Su, maaari mo bang hayaan mo na? Bagamat nakinabang ako, Yang Guangyuan,
ay hindi papalampasan ang anumang pagkakataon na nagpapaganda sa iyong asawa. Naghihintay pa rin si Sugoyaw sa pintuan ng gusali ng opisina ng Feng Chen. Medyo nenas siya at maraming upos ng sigarilyo ang nawala. Makikitang medyo balisa pa siya. Pagkatapos ng lahat, tanging ang pamilyang So ang nakakaalam ng impormasyon sa loob ng buong Cloud City. Isa itong magandang pagkakataon para sa pamilyang So. At kapag napag-usapan na niya ito, ang kanyang posisyon sa pamilyang So ay mapapabuti sa hinaharap. Ito ang inaabangan ni Sugoyaw sa loob ng maraming taon. Sa wakas, may pagkakataong tumalikod. Sugoyaw, dapat mong sakupin ito at huwag kang mabibigo. Palihim na pinalakas ni Sugoyaw ang kanyang sarili. Sa oras na ito, pumunta kay Sugoyaw ang isang grupo ng mga tao na hindi magandang tingnan sa kanila. Si Sugoyaw ay may intuition na ang mga taong ito ay darating para sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nag-provoke ng sinuman kamakailan, kaya dapat walang gulo. Nang makapasok ang gang, tinanong ng pinuno si Sugoyaw, "Ikaw ba si Sugoyaw?" Nang marinig ang kanyang pangalan, tumanggo si Sugoyaw ng hindi namamalayan, "Tawagan mo ako." Matapos kumpirmahin ng pinuno ang pagkakakilanlan ni Sugoyaw, agad siyang kumusta sa kanyang kalaban. Natarante si Sugoyaw. Bago pa niya matanong kung sino siya, sinipa siya sa lupa. Sunod-sunod na binugbog at sinipa. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Sugoyaw na lumaban. Hindi nagtagal, si Sugoyaw ay binugbog ng pagkahilo, at pagkatapos ay kinaladkad siya ng mga taong iyon. Hindi nagtagal, lumitaw si Yang Guangyuan sa posisyon ni Sugoyaw, nakangiti, tahimik na naghihintay sa Feng Chen boss na magpakita. Para kay Yang Guangyuan, upang makamit ang kanyang sariling layunin, hindi niya masisira ang mga paraan, kaya karaniwan na paraan lamang na ipadala si Sugoyaw sa ospital, at nakakalungkot talaga na ipinanganak si Sugualan sa pamilyang So. Nakangiting napabuntong hininga si Yang Guangyuan, ngunit para kay Sugualan, hindi siya magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon. Pagkatapos maghintay ng kalahating araw, sunod-sunod na umalis ang mga namamahala sa mga kalakal sa Feng Chen. Alam ni Yang Guangyuan na ang amo ng Feng Chen dapat ay nasa kanto. Inayos niya ang kanyang mga damit at naghanda upang harapin ang hinaharap na maharlika na may pinakamagandang imahe. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!